Maganda ang sikat ng araw ng umagang iyon ng Sabado. Malinaw at malamig ang tubig, tamang-tama lang para maglaro at magtampisaw. Pero para kay Anthony at sa kanyang mga kasama, hindi ito larong bata. Bawat bagay na masisisid niya, katumbas ay barya sa alkansya. Araw-araw sumisisid para kumuha ng sea cucumber o balatan kung kanilang tawagin ang mga bata ng Sulangan Eastern Samar. Siyam na taong gulang lamang si Anthony nang magsimula siyang sumisid ng sea cucumber. 4 na taon na niya itong ginagawa. Para hindi na ako manghingi sa nanay ko Nang alin? ng pambayad sa eskwelahan. Para hindi mahirapan ang nanay. Para hindi lang silang tumutulong. Dapat kami rin tumulong para lahat kami hindi mahirapan. Anak ng isang mangingisda, kulang ang perang kinikita ng kanyang ama't ina para tustusan ang kanyang pag-aaral. Sa kagustuhang makatapos sa eskwela, araw-araw sa laot si Anthony para sumisid ng pangbaon niya kinabukasan. Bukod sa antiparang kahoy, wala nang iba pang kagamitan sina Anthony pang sisid. Lakas lang ng baga at haba ng hininga ang tangi nilang sandata. Nakatago sa pagitan ng damo ang mga sea cucumber, kaya mahirap itong hanapin. Pero pursigido sina Anthony. Puro, ang pinakamadaling mahanap yung mga ganitong tibas. Ang problema, ito rin yung pinakamura. Yung mga medyo brown yung color, yung mahal, yun yung puron. Problema naman, kakulay naman niya yung grass dun sa ilalim, kaya ang hirap hanapin. Isa pang balakid ang dagta na inilalabas ng sea cucumber kapag ito'y napipisil. Makapit ang dagtang ito, mahirap tanggalin. Pero di ito alintana ng mga bata. Ang mahalaga, makaipon sila. Kaya naman inabot na kami ng mahigit 5 oras sa laot, hindi pa rin tumitigil sa pagsisid sina Anthony. Ang galing nila. Hirap na. Tumigil lamang kami nang mapuno na ang 2 balde. Dito ko. Pagdating sa Pampang, akala ko tapos na ang trabaho at pwede nang magpahinga. Pero ang batang si Anthony, sabak muli sa trabaho. Kumita siya ng 5 piso sa pag-iigib ng tubig. Pagkatapos, naglinis pa siya ng sasakyan. At nagkargador pa ng bigas at dilata. Ano nararamdaman mo?
pag nakikita mo silang nagtatrabaho? Naano rin naman ako minsan. Sabi ko nga, kawawa naman kako yung mga anak ko, mariliit pa. Sabi ko, maano nga sila sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, diretso uwi si Anthony. Sinundan namin ang bata at nakita namin ang marahil pinakaimportanting bagay para sa kanya. Isang lumang garapon ng pulbos. Magkano ba yung kailangan mong pera? 300. 300? Bakit? Para saan yung 300 pesos? Panuskwilan at saka ang damit ko. Anong damit at saka gamit ang kailangan mo? Bado, tsaka papel, notebook, tsaka ballpen. At saka sa pag-high school ko, kailangan ko ng damit. At saka ang sarawal ko, ang short sa high school. Gusto ko yun. Kasi mag-first year na ako. Alas 5 na ng hapon doon, oras na ng pahinga. Pero si Anthony, balat lamang ng sea cucumber ang binibili sa bayan. Kinukuha raw ito sa kanila ng mga taga Maynila para gamitin sa mga Chinese restaurant at specialty stores. Dahil balat lang ang binibili, bawat isa kailangan nilang tanggalan ng bituka. Buong araw ko nang kasama si Anthony, pero ni minsan di ko siya nakitang maglaro tulad ng karaniwang bata. Okay. Alan, tugat. Tugatan ka? Wala. Anong wala? Ano nangyari sa'yo? Nasugatan ka? Wala. At kahit may iniindang sugat, walang puwang para magpahinga. Kung ano ko diin. Mahigit 1 oras na kaming naglilinis ng mga sea cucumber, malansa ang bituka at kumakapit sa kamay ang dagta. Pero tuloy pa rin si Anthony, kailangan daw kasing maibenta ang sea cucumber bago magdilim. Gabi na nang matapos kami sa pagtatanggal ng bituka. Bit-bit ang 2 balde ng sea cucumber, naglakad kami patungo sa susunod na purok. Ayan! Ang dami! Umabot ng 4 na kilo ang binalatan naming itim na sea cucumber. Hindi pa kasama sa timbang ang mga balatan na iba ang kulay. Marami-rami ang aming naibenta, kaya umasa akong malaki rin ang kikitain ni na Anthony. Pero nang matapos ang pagtitimbang, Magkano? 87. 87? Ay, kasi mura lang yun, diba? Yung marami na 2 balde nung na kulay itim na sea cucumber, nung natanggalan natin siya ng bituka, isang balde na lang siya kasi naging manipis. Tapos lumalabas 4 kilos lang siya. Eh, mura lang pala ang benta nila, 10 pesos lang per kilo. Yan ang hindi ako makapaniwala nung mga oras na iyon. Ang buong araw na pinagpagura ng mga bata, 87 pesos lang ang katumbas. Ang masaklap pa, 9 silang maghahati-hati sa 87 pesos na iyon. Panluto na inina. Thank you po. Salamat po. Pagdating ng gabi sa oras ng pahinga, binalikan ko ang bahay ni na Anthony. Pero imbis na natutulog, dinatnan ko si Anthony na balisang-balisang naghahanda ng kagamitang pandagat. Ano po ito? Yung Flashlight? ginagamit nila pang sisig. Nakabalot ng Binalot guma. ng goma para hindi pa sa Ng dagat. Alas 9 na noon ng gabi, pero wala pang balak matulog si Anthony. Kapag gabi raw kasi, naglo-low tide ang dagat. Ito rin daw ang oras kung kailan naglalabasa ng mga poron. Isang klase ng sea cucumber na mas makinis ang balat, kaya mas mahal sa pamilihan.
Lalim ba yung Medyo lang. mga ilang ano lang? Dalawa lang. Ha? Dalawang di pa. Dalawang di ba? Malakas na hangin ang sumalubong sa amin sa gitna ng dagat. Malakas lang yun talaga yung hangin. Hanging amihan to. Pero wala namang pong bagyo. Ang problema, kapag malakas ang hangin, eh baka malakas din ang alon. Ka natatakot? Natakot ako para kay Anthony. Pero di na siya sumagot at agad na lang lumusong sa tubig. Tanging buwan lamang ang nagsilbing ilaw namin at ang aandap-andap na liwanag mula sa flashlight ng mga bata na nakalubog sa madilim na karagatan. Hindi ka ba natatakot? Minsan, Saan ka natatakot? kung wala akong kasama, kung ako lang nawawala ka, bakit, baka malunod ako. Baka mawala, baka maanas ng dagat. Maya-maya, umahon na ang ilan sa mga bata. Ano yan? Ay, ano ba yan? Bukod sa pugita, nakakuha rin sila ng ilang puron. Saan sila? Sobrang lawak ng dagat dito at sobrang dilim. Hindi ko alam kung paano magagawa ng mga bata na maghanap ng mga sea cucumbers at iba pang mga lamang dagat dito sa ganitong kadilim na dagat na ang gamit lamang nila ay ganitong klaseng flashlight. Pero so far, after 30 minutes, ito na yung nakuha nila. Meron silang nakuhang sea cucumber, medyo maliit nga lang ito. Para kumita sila, kailangan nilang mag-ipon ng siguro mahigit 30 ganito or mas marami pa para kumita sila ng 100 to 120 pesos. Tapos, nakakuha rin sila ng mga ganitong klaseng shell na nabibenta nila for 2 pesos each. Si Anthony ang pinakabata sa grupong lumusong nung gabing iyon. Sa liit ng kanyang katawan, kinabahan ako para kay Anthony. At nagdesisyon akong sundan ang bata. Parang tinunaw na yelo sa lamig ang tubig. Halos wala kang makita sa sobrang dilim. At sa lawak ng dagat, madali kang mawawala at matatangay ng agos. Katunayan, pag-ahon ko, makalipas ang ilang minuto, nahanap ko rin ang tamang daan. Ang hirap maghanap! Disorient. Nasa bangka na rin si Anthony nung mga oras na iyon, kaya panatag na ang aking loob. Agad na binalutan ng plastik ang maliit na katawan ni Anthony. Ginaw na ginaw ang bata. Pagkatapos ng 2 oras na pagsisid ng mga bata dito sa dagat, ito yung nakuha nila. 6 na sea cucumber, tas may mga maliliit sa bangka namin ni Anthony. Meron kaming... Pwede kong isama na dito? Pwede ko na isama na dito. Isama ko na dito yung iba. Lahat-lahat yung nakuha nila. Tingin mo makakaabot na to ng 100? Hindi ba? Hindi. Mga
magkano lang to? Kansya daw po. 30 pesos pa lang. 30 pesos lahat-lahat na? Hindi. Mga Dahil nangangatog na sa lamig si Anthony, akala ko uuwi na kami. Pero maya-maya pa, lumusong na naman ang bata. Kulang pa raw kasi ang puron na nakukuha nila. Hanggang anong oras kayo sa laot? Mabot na ng alas 6. Ng umaga? O tapos anong oras ang pasok sa eskwela? Alas 7. Eh kailan ka matutulog? Hindi na. Magkakape na lang. Kinabukasan, sa laot ko na naman natagpuan si Anthony. At masamang balita ang bungad niya sa akin. Ano nangyari? Pinasok May ng tubig! pinasok din sa ano. Pinasok ng tubig! Nang nagsisid. Nung nagsisid. Ano ngayon ang balak mong gawin? Bilihan ng bago. Ay, magkano yung bago? Ano, bagong flashlight? Eh, magkano yung bagong flashlight? May 190. Aksidenteng pinasok ng tubig ang flashlight ni Anthony. Kaya ang pinag-iipunan niyang notebook, shorts at ballpen sa alkansya, ipagpapaliban na muna. Hindi ganito kahirap ang buhay noon sa Sulangan. Noon daw, isda ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Sagana pa raw kasi noon sa isda ang dagat nila. Nauubos ang isda dito kasi sa pagbabadil. Pag? Babadil. Ano yung badil? Yung cyanide fishing? Ah, so naubos ang isda dito. Naubos ang isda. Yung nagbalat na lang kami. Pero ngayon halos wala ka nang makukuhang malalaking isda. Ang malalaking isda nasa Pasipiko na at kailangan mong gumamit ng mas malaking bangka at gasolina. Magkano lang kita nyo? Hindi lang. Mga, buti na kung kakakuha ng mga 200, pag ano, Paano po yung ano yung gasolina? 250 po. Ah, 250. Isang galon po. Eh, kaya tsamba-tsamba lang yung dito ng pangingisda. Kaya nagtsatsaga na lang sa sea cucumber ang mga taga-Sulangan at swertihang pangangawil ng mga isdang gaplatito lamang ang laki. Maya-maya, nakita kong namimilipit sa bangka si Anthony. Anthony! Nag-almusal ka na ba? Ha? Nalaman kong hindi pa pala nag-aalmusal ang bata, kaya dali-dali kaming umuwi. Sa bahay, nag-almusal ng kape at biskwit si Anthony. Namimilipit man sa sakit, pinilit ng bata na tumayo. May babalatan pa raw kasi siyang sea cucumber na nakuha nila nung gabi. Dating gawi, isa-isa na naman naming nilinis at tinanggalan ng bituka ang mga sea cucumber. Mas mataas ang kalidad ng mga sea cucumber na nakuha namin ngayon. Sana magbunga ng biyaya ang kanilang pinaghirapan. Sana sapat na ito para mapuno ni Anthony ang kanyang munting alkansya. Ha? Hangad langit. Hangad. Langit. Hangad langit ang tawag dito. Bakit? Kasi iba-iba kasi yung klase. Ito naman kulawot ang tawag dyan. Puron naman ito. Puron ito, yung maliliit.
Bali, ito yung class din. Ito yung pinaka-class. Mahal kasi yan eh. May iba't ibang klase ng sea cucumbers na masisisid sa dagat. Depende sa kulay at kinis ng balat ang presyo ng bawat isa. Karamihan sa mga nakuha ni na Anthony noong gabi at madaling araw ay ang makinis na puron na mas malaki raw ang presyo. Kaya umasa akong malaki-laki rin ang maihuhulog ngayon sa alkansya ng bata. Ate, ano po kami? Ano na ibi? 1.9 kilos. Pero ng oras na ng kwentahan, Plus 16, plus 4. 248. hindi ako makapaniwala. Pinaulit ko pang muli ang computation. Pero 248 pesos lang talaga ang makukuha nilang pera. 240. Naalala ko na may mga nakuha pa kaming shells nung gabi. Baka dito makaswerte kami. Hello po, Nay. Good morning po. Ibibenta lang po namin to. Ilan po yan ka po? Ilan po? 17? 1, 2, 5, 6, 7. Ilan lahat? 17 po. Pero piso lang pala ang halaga ng bawat isa. 17. Thank you po, te. Salamat po. 248 plus 17. 265. 265. Nang ibigay ni Anthony ang pera sa kanyang mga kuya, napakamot na lang ng ulo ang isa. Ang 265 pesos kasi, paghahati-hatian pa ng 9 na batang matatanda. 265 divided by 9. Ilan nga yun? 29. 29. Five, 10. Gaano man kaliit ang pera, matyagang hinulog ni Anthony ang barya sa kanyang alkansya. 30, 40, 50. 50 lang. Ang balak mo gawin sa pera mo? Bibili ko ng spot. Magkano ba yung stop? 190. So, kulang ka pa. So, Ang gagawin mo para makapag 190 pa? anak ko maghahanap buhay. Kaya pagdating ng hapon, sa laot ko na naman natagpuan si Anthony. Animoy mga magsasaka ng karagatan, matyagang inaararo ng mga bata ang buhangin para kumuha ng maliliit na sigay. Pagkatapos pagpilian, maingat na tinutuhog-tuhog ang bawat isang maliit na sigay. Magkano yung binibenta yung ganito, Nay? 40. 45 yata ito, yung isang 1 dozen. Ang malaki-laking sigay naman na kanilang nakukuha sa pagsusudsod, isa-isa nilang pinupukpok para kunin ang maliliit na alimasag sa loob. 4 na oras sa pag-aararo ng dagat sina Anthony. Masakit na ang maliliit niyang balikat, pero tuloy pa rin sa trabaho ang bata. Magkano bayad mo sa pagsusudsod? Meron rin 50 gantang. Yung isang ganyan. O ano? 3. 3 baso. Hindi, Caltex. Hindi biro ang trabaho sa laot, pero kung inalagaan lang sana nila noon ang karagatan, sana imbis na sigay, isda sana ang inaani nila ngayon. Pero ngayong bumigay na sa pang-aabuso ang karagatan,
wala silang magawa kundi magtiyaga sa latat ng dagat. Ang kasalanan ng nakaraan, batang ang tinatamaan. Tanging sa edukasyon na lamang umaasa si Anthony para makalaya sa lusak ng karagatan. Matampos ako dito sa 4th year. Dapat na-post-school ako kung inana kong sa giwang kung may pera lang. Gusto mo mag-college? Po. Ano ba yung pangarap mo pag nagdadasal ka kay Jesus? Janitor. Gusto mo maging janitor? Ha? Opo. Katrabaho ko sa Maynila, gaya ng ate ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Anthony nang marinig ko ang kanyang simpleng pangarap. Ang kanyang hangarin na makahawak ng 300 piso, pambili ng notebook at damit, at 190 pesos, pambili ng bagong flashlight. Kung tutuusin, barya lang sa atin ang ganitong halaga ng pera. Pero para sa mga tulad ni Anthony, sapat na ito para matupad ang inaasam. Maganda ang sikat ng araw ng umagang iyon ng Lunes. Malinaw ang tubig, tamang-tama lang para sumisid. Pero hindi ko nakita sa dalampasigan ang batang si Anthony nung araw na iyon. Pagod man ang katawan, puyat man ang mga mata, ni minsan hindi umabsent sa eskwelahan si Anthony. Hindi naman siya lumiliban sa klase, ngunit kung pumapasok siya, minsan inaantok. Kulang sa tulog. Opo. Ayon kay Anthony, minsan gusto nang magpahinga ng kanyang katawan, pero pinipilit pa rin niyang pumasok. Sa eskwelahan kasi siya pinakamasaya. Dito, nagiging bata siyang muli. Naglalaro, nag-aaral, nangangarap. Madalas daw, naiinggit siya sa kanyang mga kaklase. Kasi ang bag nila bago, ang sa akin hindi luma na. Hindi sila trabaho. Ako, nahihirapan. Pumapasok tayo sa eskwelahan para makapagtrabaho sa kalaunan. Pero si Anthony at iba pang child laborers tulad niya, kabaliktaran, nagtatrabaho sila para makapag-aral. Karapatan ng bawat bata ang mabigyan ng magandang edukasyon. Pero kung tunay ngang libre ito, bakit kailangan nilang magtrabaho para makamit ang karapatang ito? Dahil sa sipag at tiyaga, Noong araw na iyon, tagumpay at pagpupursige ang leksyon sa paaralan. alin sa sumusunod ang naging puhunan niya na dapat nating tularan. Matagal nang nasagot ni Anthony ang tanong na ito. Matagal na niyang kilala ang sipag at tiyaga. Matagal na siyang naniniwala na pagtatrabahong walang humpay ang susi sa tagumpay. Pero ilang beses na siyang binigo ng pagtatrabaho. Ngayon, sa edukasyon na lang siya kumakapit. Sana hindi mapagod si Anthony sa pagkapit sa pangarap na ito. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.
salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.